una sa lahat. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Kabisulon. Grabe ang baha. Ulang dala ng habagat, humagupit sa iba't ibang probinsya. Mayroon pang mga nasirang tulay. Sanggol na natrap sa baha, buwis buhay na sinagip. Bagyong Inday, nakalabas na ng bansa, pero habagat pinalalakas. Ang update, iakatid ng News 5 Live. Nasawi sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday, umakyat na sa 17. Rider sa Pampanga, patay nang makuryente sa sumabog na poste sa gitna ng ulan. Senator Lacson, pinuna ang pananatili ng mga naarestong sina Senador Rodante Marcoleta at dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa PNP General Hospital. Pagpupotocopy ng pera, viral sa social media. Pero babala ng BSP, bawal yan at pwedeng ikakulong. At K-drama superstar na si Gong Yoo, bibisita sa bansa. Magandang hapon, Pilipinas. Matinding baha po ang idinulot ng Bagyong Inday at habagat sa ilang probinsya sa Mindanao. Sumabay pa dyan ang pananalasa ng buhawi. Ang ilang residente sa Davao Occidental na padasal na lang. Narito ang frontline report. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa Sitio Kabisulon. Grabe ang baha. Nakahingi pa ng saklolo online ang mga residente nito mula sa Jose Abad Santos, Davao Occidental gabi nitong Biyernes. Sumabay kasi sa malakas na ulan ang isang buhawi sa barangay Malalan. May buhawi sa bukid. Wala may kabaluan niya sa may paingon ani. Matapos ang buhawi, wala pa rin tigil ang ulan. Rumagasa ang tubig baha sa kanilang mga bahay na nasa bundok pa man din. Butong sawa na may kabalog. Sa may mudagan ani ang among mga silingan diri wala gid ko kabalog unsay nitabo sila. Kinabukasan, tumambad sa mga residente ang sandamakmak na troso. Ang mga residente pahirapang makatawid sa ilang daanan dahil sa mga nakahambalang na kahoy. Perwisyo rin sa ilang motorista ang mga nakahambalang na nagtumbahang puno sa ilang tulay at kalsada. Ang semento nga ng gilid ng tulay na ito bumigay na matapos ang baha. Nagkabitak-bitak rin ang mga dike na nakatutulong sana para makontrol ang pagragasa ng tubig. Pati ang bahaging ito ng kalsada, bumigay na ang lupa matapos lamunin ng ilog. Ang mga barong-barong na ito naman sa Sitio Balantakon, pinadapa rin ng malakas na hangin. Nabalot din ng putik ang mga bahay kaya hindi na makauwi ang mga lumikas na residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, di bababa sa 28 bahay ang tinangay ng flash flood sa Jose Abad Santos. 9 na residente ang nawawala. Natangay na ang flash flood po sa market. Hindi pa rin po nakikita. Tapos yung 5 po? Yung 5 po, wala pa po kaming further details po. Progressive po yung report natin today about the flash flood. Samantala, nagsimula na kaninang umaga ang clearing operation sa ilang barangay na naapektuhan ng landslide. Pero may mga tulay pa rin na hindi madaanan tulad ng Tanuman Big Bridge dahil sa mga inanod na kahoy at bato dulot ng pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Umakyat na sa 17 mga nasawi sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Ayon nga sa Office of Civil Defense, landslide at magkalunod ang ikinamatay ng mga biktima. Pinakamarami ay mula sa Sarangani. 4 naman ang sugatan habang 9 ang nawawala. Higit 100,000 pamilya ang apektado. Halos 3,000 dyan ay inilikas. Rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng bansa. Sa Buldon, Maguindanao del Norte, matinding baha po ang idinulot ng pag-apaw ng ilog. Sa Occidental Mindoro, nasira pa ang bahagi ng dike. Inabot naman ng baha at nagbistulang ilog ang National Road sa Barangay Madalag, Alcantara, Romblon. Inilikas ang ilang residente at mga alagang hayop.
May double meaning o Sa Miag-Ao, Iloilo, buwis buhay na sinagip ang isang sanggol mula sa pag-apaw ng baha. Ni-rescue rin ang kanyang pamilya at iba pang natrap sa ilalim ng Tumagbog Bridge. Nalubog naman ang ilang kalsada sa Quezon City. Agad naman tinanggal ng MMDA ang mga bara sa kanal. Samantala sa pilitan pong nang inilikas ang higit 100 pamilya sa Occidental Mindoro dahil yan sa tuloy-tuloy na ulang dala ng habagat. At live mula sa Sablayan, Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, magmula kagabi, wala nang tigil ng buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro. Kaya ang resulta, nagkakaroon ng mga pagbaha tulad na lamang dito sa bayan ng Sablayan na pilitan na tuloy magpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan. Sakay ng truck, sinuong ng mga rescuer ang baha patungo sa barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro. Hindi nila alintana ang malakas na buhos ng ulan. Ang taniman nga sa barangay, nagmistula ng palaisdaan. Magmula pa kasi kagabi, wala nang tigil ang ulan sa buong probinsya dulot ng habagat. Sa pilitan ng inilikas ang mga residente sa Sitio Pandan dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Marami naman ang agad sumunod, bit-bit ang nakahandang gamit, inunang ilikas sa mga bata at senior citizen. Nakakatakot po kasi pag gabi ay biglang magtaas bagay yung tubig po. Ay may bata po kami. Hindi ho namin pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng aming mga anak. Gawa ng baka biglang dumating ang malakas na ulan ay baka ho biglang magbaha. Mabilis pinasok ng baha ang mga bahay. Pati ang kapilyang ito, hindi rin nakaligtas. Mabilis tumaas yung tubig dito sa Sitio Pandan. Sa katunayan, sa ngayon umaabot na ng hanggang binti yung level ng baha. Pero dahil sa walang patid na pag-ulan, minsan umaabot daw ng hanggang dibdib o baka nga lampas tao pa yung tubig dito sa lugar. Sanay naman doon mga residente kaya meron din silang ganito, mga bangka na pwede nilang gamitin oras nga na ma-isolate itong lugar. Kaya ang ilang residente, nakiusap munang manatili sa kanilang mga bahay. Pakaramdaman natin nung itong pangkato dahil nagaluto pa kami. Wala kaming ready na pagsaing. Pansamantalang mananatili ang mga lumikas sa kalapit na evacuation center sa barangay. Aabot sa mahigit 100 pamilya o halos 500 individual ang kabuuang inilikas sa bayan ng Sablayan. 3 ilog at 1 creek kasi ng bayan ang umapaw na at nagpabaha sa 9 na barangay dito. Saturated na po yung lupa natin. Kunting ulan lang po ay sadyang tumataas po ang tubig. Sa bayan naman ng San Jose, halos mag-zero visibility na sa maraming daan dahil sa tindi ng ulan. Habang sa Kalintaan, umabot na rin ng tubig sa ilang kalsada. Dulot naman yan ng tumataas na level ng tubig sa Anhawin River. Nabuwal naman ang ilang punong ito sa bayan ng Mamburao dahil sa lakas ng hangin at ulan. Agad naman itong inalis ng mga otoridad para madaanan ang mga kalsada. Andre, sa mga oras na ito, ambon na lamang ang nararanasan dito sa bayan ng Sablayan. Pero nananatili pa rin na madilim yung ulap na posibleng magbagsak ulit ng malakas na ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero itong nasa likod ko, ito yung nakakalungkot dahil halos pananim ito or taniman ng palay. Pero ngayon, balot na siya ng tubig dahil nga sa dami ng ulang binagsak dito sa area. Ang sabi ng barangay, posibleng abutin daw ng 1 araw bago humupa yung baha sa area kung hindi na uulan sa mga susunod na oras. Ang sinasabi lang din nila ay sana raw natapos o naayos man lamang yung flood control project dito sa area. Pero kasi 1 taon na nakalipas, hindi pa rin daw naayos at talagang ito ang paulit-ulit na sitwasyon at perwisyo sa mga residente sa lugar. Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan kapatid. Mon Gualvez live mula sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Ulat panahon na po tayo mga kapatid. Kanina ngang alas 8 ng umaga, nakalabas na ng ating area of responsibility. Ito pong Bagyong Inday. Ito po ay napanatili ang kanyang typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 140 km per hour malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 170 km per hour. Pero yan po
ay palayo na sa ating area of responsibility at palayo na rin sa ating bansa. Kumikilos po yan na may kabilisan na 40 kilometers per hour pahilagang kanluran patungo dito sa eastern portion ng China. Wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero gaya ng binabanggit natin, itong mga nakarang araw pa, patuloy po nitong papalakasin yung ating habagat na siya pong nagdudulot ng malawakang pagulan, na nagdudulot din po ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Dahil pa rin po sa ating habagat, posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa areas ng western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, maging dito po sa area ng Soxargen. Meron din po tayong mga pagulan at mga thunderstorms dito sa western section ng Visayas, mas marami po yung ating mga pagulan. Diyan po sa may area ng Antique, sa Aklan, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Panay at Negros Island. Sa katunayan, may mga pagbaha na po tayong naitala dyan po sa may isla ng Boracay. Magpapatuloy din po yung ating mga matataas na tsansa ng pagulan at malalakas na pagulan na may kasamang mga thunderstorms dito po sa Mimaropa, lalong-lalo na sa hilagang bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro, na kung saan nandun po si kasama natin o kapatid nating Mon Gualvez. At magpapatuloy pa nga at posible pa rin po yan magpatuloy nga nitong sa mga susunod na araw. Samantalang dito naman sa Calabarzon, maulap pa rin po ang ating panahon. Mostly yung ating concentration ng pagulan ay nandito sa Cavite at Batangas, kasama na po dyan ang Laguna. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa western section ng Central Zone, lalong-lalo na sa area po ng Zambales at Bataan. At habang kumikilos po, paitaas o palayo ang Bagyong Inday, madadagdagan na rin po yung ating mga pagulan dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ng Benguet at Baguio City, maging dito sa Ilocos Region, kasama na rin po dyan ng La Union at Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, bagamat minsan nagpapakita po yung ating araw, malakas pa rin po yung ating hangin at posible pa rin po yung ating manakanaka o yung paputol-putol na pagulan. Mahihina po yan, pero minsan may kalakasan po kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. At magpapatuloy pa po yan bukas hanggang sa darating na Lunes. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend hanggang sa Lunes, isaalang-alang po natin ang mga posibleng pagulan na epekto po ng ating habagat o southwest monsoon. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod, rider na nakuryente sa nagliyab na electrical wire, patay. At Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa pag-photocopy ng pera. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Noong 2025, dalawang super typhoon ang tumama sa bansa. Nagpaano ng kabuhayan at nagpalika sa libu-libong pamilya sa kanilang mga tirahan. Stay safe, kapatid. Kapag may tropical cyclone wind signal number 1, mag-ingat sa paglabas. Magsuot ng angkop na sapatos o bota at magdala ng payong kung suspendido ang klase o trabaho, manatili sa loob ng bahay. Kapag signal number 2, posible ang pagkawala ng kuryente. Siguraduhin fully charged ang cellphone at power bank. Kapag signal number 3, magkusang lumikas agad sa mga evacuation center. Patayin na ang main electrical switch o breaker upang maiwasan ng sunog o pagkakuryente. Kung nasa labas, mag-ingat sa lumilipad na debris, natatanggal na bubong at mga tumba na puno o poste. Kapag signal number 4 o 5, sumunod sa anunsyo ng LGU, pinatutupad ang mandatory evacuation. Itipon ang pamilya, ihanda at isecure ang go bag at mga mahahalagang dokumento. Kung aabutin ng baha, gamitin ang pito upang makahingi ng tulong at makapukaw ng pansin ng rescuers. Agad pumunta sa itinalagang evacuation center. Hindi sapat ang resiliency lang. Anumang signal ng bagyo ay may kaakibat na iba't ibang antas ng panganib. Kasabay ng pagtaas ng tubig, ang pagkalat ng sakit at ang tsansang malagay sa peligro ang buhay. Laging mag-ingat, stay safe, kapatid. Nasawi ang isang rider matapos makuryente sa nagliyab na electrical wire sa Mabalacat City, Pampanga. Kinilala ang biktima na si Jello Perez. Ayon sa pulisya, sumabog ang poste ng kuryente sa gitna ng ulan. Tiyempo yan sa pagdaan ng rider. Sumabit ang kable sa kanyang manibela at dito na nakuryente at tumilapon ang biktima. May residente namang tumulong para apulahin ang apoy. Nadala pa ang biktima sa ospital pero hindi rin umabot ng buhay. May double meaning o dobleng kahulugan ang pahayag ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte tungkol sa Bagyong Inday. Ayon yan kay House Prosecutor Leila de Lima.
Prepare for Typhoon Inday. Yan ang naging maikli at makahulugang pahayag ni Attorney Zulaika Lopez nang bumisita siya sa Senado noong Huwebes. Kasama si Lopez sa mga ipinasubpina bilang witness para sa paglilitis sa susunod na linggo. Para kay De Lima, pwedeng may kaugnayan sa Bagyong Inday ang mga sinambit ni Lopez o di kaya'y sa impeachment trial ni VP Sara. Kilala rin ang bise bilang Inday Sara. Meron na naman bang kababalaghan, pinaplano yung kabila, yung kampo ni VP Sara para makadiskaril, makadelay dito sa impeachment trial just because her chief of staff was subpoenaed. We just hope that she's just referring to the first meaning, the first literal meaning of that statement. Kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang pananatili ni Senator Rodante Marcoleta at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Anya, bakit doon nakakonfine ang dalawa gayong hindi naman sila miyembro ng PNP o kaanak ng pulis? Tanong pa niya, sino ang sasagot sa gastos? Ayon kay Lacson, tila nagiging pattern na ang pagkakaroon ng sakit sa mga naaarestong opisyal ng gobyerno. Tatanungin niya raw ito sa DILG sa pagtalakay ng pambansang budget sa Senado. Pareho nga sa PNP General Hospital sina Marcoleta at Bonoan dahil sa karamdaman. Una nang iginiit ng PNP na walang VIP treatment sa dalawa. Sa mga sports fans dyan, mga kapatid, kapana-panabik na double-header ang dapat abangan ng basketball fans sa PBA Governors Cup ngayong Sabado. Susubukan po ng Blackwater at Rain or Shine na simulan ang kanilang kampanya sa winning column sa pagsalang nila sa unang laro ngayong hapon. Susundan naman yan ng tapatang Phoenix Fuel Masters kontra Magnolia Hotshots sa second game mamayang 7:30 ng gabi. Samantala, pinulbos ng NLEX Road Warriors ang guest team na Macau Giant Pandas 114-75 sa kanilang laban kagabi. Ito ang unang panalo ni PBA legend, the Mighty Mouse, Jimmy Alapag, bilang bagong head coach ng NLEX. But again, really happy with our guys' effort. And I think, one of our strengths going forward will be just how deep of a team we are. I think we can get contributions from a lot of different players. Susunod, Bangko Sentral ng Pilipinas may babala sa mga netizens na nagpo-photocopy ng pera. At K-drama superstar na si Gong Yoo bibisita sa kanyang Pinoy fans dito sa Maynila. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Viral ngayon ang ilang post na nagpo-photocopy ng pera pero babala ng BSP, bawal yan at pwedeng ikakulong. Narito po ang Frontline Report. It's not an original. Would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen. Photocopy now is considered as an original. Naging usap-usapan ang bahaging ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopies. Ipinunto kasi ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Legutan na base sa panuntunan ng Korte Suprema, pinapayagan ang paggamit ng photocopy bilang original evidence. Pero di pa rin napigilan na kumalat ang mga meme. Naging printing shop na raw ang impeachment court. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kumalat ang mga ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Paldo-paldo tuloy ang netizens. Easy money ika nga. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Sabi kasi ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal yan. Ayon sa BSP, bawal mag-reproduce o magparami, kopyahin o gayahin ang anumang Philippine banknotes nang walang otorisasyon mula mismo sa Central Bank. Kabilang na dyan ang pag-imprenta, paggamit ng imahe o eksaktong replika at pag-photocopy ng pera. Yan ay kahit pa na-imprenta ito ng black and white, colored o kombinasyon ng mga kulay.
Ang lalabag dyan, posibleng maharap sa 5 hanggang 10 taong pagkakakulong. Paglilinaw ng BSP, pwede naman nilang payagan ang reproduction ng ating pera. Pero dapat para lang yan sa mga hangaring may kinalaman sa edukasyon, kasaysayan o pangongolekta na makakatulong sa integridad ng Philippine Peso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend